sa amin na narito, Lord. Dahil naniniwala ko, Lord, sa bawat gathering na nandun ka, ay may biyaya kami pinagkakalog sa bawat isa. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, sa biyaya tatanggapin namin, O Lord. At lalo na yung aking mga kapatid, Lord, na dumadaan ng matinding pagsubok. Naniniwala ako ngayong gabi, Lord, maghihimala ko sa aking mga kapatid, O Lord. At ang may mga karamdaman, O Lord, naniniwala ako na ibubus ang biyaya mo ng kagalingan sa bawat isa na may karamdaman. Dahil ikaw ang dakilang mga gagamot. Nananampalataya kami, O Lord, na pagkagalingan mo sila. Kaya kami, Lord, ay nagpapasalamat na sa biyayang aming tatanggapin. Kaya, Lord, ang dalangin ko mula sa langit, O Lord, ibaba niyo ang iyong mga salita sa puso ko, Lord, para tago sa puso ng aking mga kapatid, O Lord. Maghimala ka, O Lord, na iyong mga salita ay maunawaan ng lahat ng aking mga kapatid na narito. Mangusap ka sa bawat isa, Lord. Gamitin niyo po ako, Lord, na iyong gabi, Lord. Paspasan niyo ang aking labi. Na po ang salita lamang niyo, O Lord, ang lalabas sa aking bibig. Natagos naman sa puso ng aking mga kapatid at may sa buhay ang bawat salita na kanilang mapapakinggan. Ka, Lord, maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makinig ang may pandinig. Amen. Pakisuyo ko yung bag kong white. Nandun po yung cleaner ko. Ayan. Nakalimutan kong kunin pala. Sorry. Sobrang excited ko. Ayan. Dahil namimiss ko. Excited ako magpamasko. Okay po. Ayan mo. Sorry ha. Nakalimutan ko lang po yung cleaner ko. Thank you, God is so good. So, naniniwala ba kayo na ngayong gabi? Yan. Bubuhos ni Lord ang biyaya na dapat para sa ating. Yes. Kaya po, pakinggan po natin ang ating master. Nandito tayo. Ito. Naka-off pala. Excited talaga. Okay, so. Okay, dito muna tayo sa ating gospel. Yan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng punod ng sambayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri niya namin, Panginoong Jesucristo. At ngayon, na kayo po. Dahil kanina pa kayo, nakakayo. Amen. Kilala na niyo ako, magpapakilala ko ba ako? Ayan. Kilala naman na ako. Pero mag-invite ako ito, balik ko sa okay? Mag-invite ako sa inyo po. Ayan, Sister Liz Capulimansano po. Ayan, kasama namin ang head servant nyo na isang founder. Ayan. Okay po. At laging meron kami dyan na assembly po bukas ito. Ayan. So, kung may time kayo, pwede kayo pumunta dito pagkain, lahat libre. Meron pa kayo makukong mga regalo. Ayan. Kaya lang may visa daw dito, no? Yan. So, hindi sa copyright, hindi magaganap kundi sa Christ the King. Kasi sobrang dami namin po. Dami ng kalisto. Nasa 150 plus. Yan, napupunta daw. Kaya hindi sila pwede dito sa venue namin sa copyright. Nagaganap po ito tuwing first Sunday of the month. Alam na po, bukas alam na po ng hapon gagalasin po. Kasi gagalasin ko lang dahil limited yung oras sa Christ the King. Once na sumobra ka pa ng isa, additional bayad ka naman ng isang oras. Amen? Eh, ang mahal po, per hour is 4,500. Kaya sa loob ng 4 na oras, ang dinayag natin ay 18,000. Amen? So, magdadagdag daw ko pa, lumagpas pa ng oras. Kaya disiplinado sa oras.
Amen. So, ito po, mananawagan ako. Tawag natin po lang Diyos. Alam ko maraming listener dito na nakikinig. Salamat po sa inyo. Monday and Friday po ito. At pag Wednesday naman, be strong and courageous. Wednesday po lang sa ng umaga. Kapag na-miss niya, pwede po sa Facebook Live po. Lucius Broadcasting System, DW80-1090. O pwede naman po sa timeline ko. Pwede kayo makipag-friends. Ayan. Ibrata Kapulimasano po dyan. Pwede na nyo i-click yung add friend. Ayan. So, i-friend ko na kayo po. Sa timeline marami. Part ko ng pag-grow nyo, yung patikilig ng programa. Kaya ako ngayon, dapat na po tayo sa ginasa nating gospel. Amen. Bakit ito po, nais ko, no? Ibahagi sa inyo dahil unang linggo po, mga kapatid. Unang linggo ng Advento noong Sunday, second na po Second bukas, Sunday. No? Actually, ngayon ang misa, anticipated tayo ng second, no? So, unang linggo ng Advento, panawagan ng paghahanda. Baka naman busy kayo, paghahanda. Ayan, ito tatalakayin natin. Pusong handa sa pagdating ng Panginoon. Dahil marami sa atin busy sa paghahanda lang ng bibilhin. Iyahanda, paglilinis ng bahay, nakakalimutan ang puso na inihanda. Yun pa naman ang pinakamahalaga. Pusong handa sa pagdating ng Panginoon. Kaya po, itong ating gospel na binasa, kaya magbantay kayo, sabi ni Lord, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw pa rin ito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay. Hindi natin alam. So, dapat magbantay tayo at hindi niya pababayang masukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na ninyo inasal. So, sino po, bibigyan ko ng 1 million ang nakakaalam po kailan darating si Jesus Christ. Malakas sa loob ko, no? Dahil walang nakakaalam. 1 million saya. So, walang nakakaalam. Kaya dapat lagi tayo nakahanda. Yung puso natin. Hindi yung katawan lagi makahanda. Kailangan bagong damit. Yan ang sinagan. Kaya tuwing Pasko maraming problema. Kasi gusto lahat bagong damit. Bago ang kortina ng bahay. O, diba? Sorry po. Overuse yung boses ko. Yeah. So, paghahanda natin ay ang ating puso. Amen. Yan ang mahalaga. Kailangan natin, paano? Tuturuan tayo ni Lord ngayon. Paano natin yung handa nating puso? Amen. Ang tanong, handa na ba ang puso mo sa pagdating ng Panginoon? Ikaw nakakaalam. Handa na ba? Yes. Sure? Okay. One question pa. Baka naman may kagalit ka pa. Hanggang ngayon, di mo pinatawag. Tapos sumisigaw ka. Handa na! Amen! Baka naman yung bahay mo dahil sinatakunan ka ng basura. Kahit nagalit ka, hanggang hindi mo pa sa mapatawad. Tapos sinasabi mo, handa na ang puso niya. Amen! O baka naman, meron kang ginagawa pa na hindi ka ibig-ibig kay Lord. Ikaw nakakaalam nun. Tapos sumisigaw ka, handa na ang puso mo. Amen. So, bato-bato sa kami, pagkamanay, nawa, handa na ang puso niya. Amen? So, uli, sige, kapag sumagot ka, kawang naman ang hanot kay Lord, handa na ba ang puso mo sa pagdating ng Panginoon? Amen. So, sabihin, hindi na nagkakasala yung sumigaw. Amen. Very good. Ang galing pala sa Amazing Grace. Amen? So, alamin natin, kung sakali man may nagagawa pa tayong mali, meron tayong Diyos na napakabuti. Na sa bawat lapit natin, hindi tayo mabibigo para tawarin tayo ng Diyos, basta't nagpapatawad ka din. Ano sinasabi po sa unang 1, chapter 1, verse 9, kung ipinapayag po natin ang ating mga kasalanan natin, matutuwarin tayo ni Lord. Amen? Yan ang Diyos. Kaya nag-alay ng buhay si Jesus sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya dapat lagi po tayo nagpapasalamat tuwing nakikita po natin ang cross na dahil po dyan nagkaroon tayo ng katubusan.
sa ating mga kasalanan at nakamit ang kaligtasan. Di ba karapat-dapat pasalamatan ng Diyos? Tuwing nakikita yung cross, ito ba? Nag-alay ng buhay para sa atin. Alam niyo po kung walang pag-aalay si Kristo sa krus, walang kapatawaran ng ating kasalanan. So kapag walang kapatawaran ng ating kasalanan, hindi tayo pupunta sa langit. Lahat tayo sa impyerno na nakalapan. Pero dahil mahal niya tayo, inialay niya ang kanyang buhay. John chapter 3 verse 16, kaya nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawang kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang resulta ng krus. Amen? John chapter 3 verse 16. Kaya po, kapatid, ano ang ibig sabihin ng pusong handa sa pagdating ng Panginoon? Ito po yun. So, ano ang ibig sabihin ng pusong handa sa pagdating ng Panginoon? Pusong handa equals pusong laging nakasentro sa Diyos. Yun. Ang buhay mo, wala na mo, kundi si Lord. Ang puso mo laging laman, si Lord. Yun ang handa talaga. So, ang pusong handa ay hindi pusong takot. Hindi na siya takot. Meron siyang takot, banal na pagkatakot sa Diyos. Subalit sa buhay niya, wala na siyang takot dahil alam niya, may kasama siya. Amen? So, kundi pusong gising, laging gising ang puso niya. Pusong malinis. Dahil sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang may malinis na puso, makikita niya ang Diyos. So, dapat pusong malinis, yan ang pusong handa, at pusong nakatuon sa Diyos. Laging si Lord ang inuuna. Si Lord ang number 1 sa buhay niya. Si Lord ang 100% love na love niya. Amen? Kasi sabi, ibigin ng Diyos ng buong puso, karunwa, lakas. Amen? 100%. Amen? Pero yung ba, 50% ang binibigay kay Lord. Amen? So, ito po yung pusong handa. O, no? So, ang pusong handa ay laging bukas sa Diyos. Ang laging nagsisisip sa kahinaan o ito yung mga kasalanan, tayo po'y nagkakasala, no? Dahil meron kalaban na si Satanas, lagi tayong tinutukso. No? Subalit meron pong kapatawaran. Kaya kung tuwing tayo magkasala, kaagad-agad lumapit na po tayo kay Lord. Huwag na natin patigasin ang puso natin. Kapag tumigas po yan, hindi ka na magbabalik loob kay Lord. Once na hindi ka na nagbalik loob kay Lord, hindi ka na po makakasama sa kanyang kaharian para sa buhay na walang hanggan. Amen? So, dapat laging nagtatama ng landas, laging nabubuhay ng kapat. Tingnan niyo po yung salitang kapat, pagbalikan mo niya, kapat pa rin. Amen? So, dapat laging kapat para handa ang puso mo. Amen? So, kaya po, so ano-ano ang mga paraan para makamit ang pusong handa sa pagdating ng Panginoon? Ay gagawin tayo. Araw-araw ng buhay natin, meron po tayong ginagawa para tayo magtagumpay sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo maging tamad, dapat laging gising. Ang puso natin laging gising po. So, alamin na natin. Una, ito, kapatid, ano-ano mga paraan para makamit ang pusong handa sa pagdating ng Panginoon? Ito, gumising sa presensya ng Diyos. Kailangan lagi ka sa presensya ng Lord. Pag gising mo lang sa umaga, dapat ang nasa puso mo, si Lord na. Huwag yung kapikagan. Amen. Di ba nga nakakapagpasalamat kay Lord na ginising? Every gising is a blessing. Di ka pa nagpapasalamat kay Lord, takbo ka sa kusina, kape na, kakain na, kailangan si Lord muna. Lord, salamat, ginising mo ko, kaya gumising sa presensya ng Diyos, hindi sa presensya ng kape. Si Lord muna. Lagi pag-isip mo sa umaga, lagi si Lord muna. Yan tiyak handa ang puso mo. Amen? So, gumising sa presensya po ng Diyos para handa ang puso mo. Kaya tulad po ng tanong ni Noe, tingin niyo po ba, di ba? Abalang lahat,
pero hindi handa. Hindi sila handa. Kaya no, kumaka, sila lahat ay lubog. Maliban lang sa sambahayan ni Noe na ligtas. Kasi nakahanda kanilang ama. Damay din yung kanyang pamilya, no? Amen? Kaya tayo magulang, pagsikapan po natin mamumay ng matuwid para yung mga anak po natin hanggang kaapukuan, pagpapalain po sila ni Lord. Amen? Yes! Yun po yung blessing, no? Maging matuwid ang magulang, hanggang ka-anak po nila, pagpapalay hanggang kaapo po. Alam niyo, totoo po yung salita ni Lord na yan. Kami po, magulang namin, pinagdinaya ko, matuwid. Kaya po pala, pinagpapala kami 10 magkakapatid. Wala pong naghirap sa amin yung isa. Kasi nagtutulungan kami. Amen? Opo, pati yung mga apo ng mga kapatid ko, pinagpapala din po namin. Yeah. Kasi naging matuwid po yung aming magulang. Kaya pagsikapan natin magulang, maging matuwid pa naman yung ating mga anak, pagpapalayan hanggang kaapo po. No? So, amen. So, well, tingnan niyo po yung panahon ni Noe. Wala ng panahon para sa Diyos ang tao. Usually, ganun din po ngayon. Halos ang tao wala ng panahon kay Lord. Ang hindi handa ay hindi naman po masamang tao, yung hindi handa. Kaya kundi abala at nakalimot. Yan ang mahirap. Kapag abala ka, nakalimot ka kay Lord, amen, hindi handa ang puso mo. Kaya sila, nung time ni Noe, bumaka, hindi sila handa, hindi sila naligtas. Amen? Kaya tama ang salita ni Lord. Isa na nga maging tapat na lingkod ng Diyos, yung kanyang sambahayan ay malilitas. Yung nangyari po kay Noe, amen, di ba? Naligtas yung sambahayan niya po. Kaya sila'y nagpakarami, dumami na naman. Tipo, so, napakaliwanag. Kaya, paano gawin ito, mga kapatid? Itong gumising sa presensya ng Diyos, magsimulan ng araw sa maikli, panalangin pag-gising mo. And then, tigil ka sandali kapag stress ka, at muling-huli nga kay Lord. Yan, lagi ka huminga kay Lord. Amen. Kagala kapag stress ka. Kasi yung tao ngayon, kapag stress, depressed, anong kasunod? Nagpapakamatay. Yan. So, instead of pakamatay, huminga ka naman kay Lord. Kausapin mo si Lord. Yan. Kailangan lagi si Lord ang present sa buhay mo. Yan. Alalahanin, lagi ang Diyos. Yan ang dapat mong gawin para ikaw gumising sa presensya ng Diyos. So, tiyak, handa ang puso mo. Anytime na dumating si Lord, kasama ka. Amen? Kaya ang sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 14, nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka! Ikaw na natutulog! Sino to? Gumising ka! Ikaw na natutulog! Bumangon ka mula sa libingan at niliwanagan ka ni Kristo. Sabi niya, ito sakali mo ng buhay mo nasa dilim may pag-asa. Gumising ka. Yes. Hanapin mo ang liwanag. Walang iba, kundi si Kristo. Kaya siya yung ilang ang santo. Kaya wag ka to, tulog-tulog. Gising. Okay ba? Okay. So, dapat na po tayo, bibilisan ko kasi maglalaro pa tayo. Yan. Dapat 8:30. O, sabi So, ganun lang tayo, di ba? Okay. So, pangalawa po, ano ang paraan? Kasi kailangan po yung mga paraan na to para hindi tayo nadadaya ni kalaban ni Satanas. No? Para inakanda ang ating puso. Ang tinatalakay natin, pusong handa sa pagdating ng Panginoon. O, pangalawa, ayusin ang puso araw-araw. Amen. Araw-araw. Hindi kung kailan mo lang magustuhan. May nagsasabi, diba, Lord, ipikit mo muna ang mata ko. Gagawa mo na ako ng kasalanan. Gano'n. Kasi, pupunta muna ako doon sa other woman ko. Kaya, sasadyan muna ko, Lord, sa maling gawa. Diba? So, base lang, Lord. Please naman. Ako, di ba pa, dadaan mo na sa simbahan, mag-pray, Lord, manalo sana ako sa sabong o sa bingo, Lord.
O, di ba? O, ayusin ang puso araw-araw. Kasi dapat si Lord ang buhay mo araw-araw. Nagulising ka sa presensya ng Diyos. So, dapat, dahil nagising ka naman, kailangan ayusin mo naman ang puso mo araw-araw. Okay? Kaya po, ang pagiging handa ay hindi biglang gawa po. Ito ay araw-araw na pagbabago ng puso. Ang puso ang tinitingnan ng Diyos. Amen. Diba, hindi na puso, puso na lang. Sabihin, salita lang ng salita, walang gawa. Kaya puso na. Amen. Kailangan may kalakip na gawa. Ang sinasalita mo pagbabago, may kalakip na gawa. Okay? So, patayan pala ng palataya na walang kalakip na gawa. So, maliwanag po ba? So, paano ito gagawin? Paano ayusin ang puso araw-araw? Araw-araw na pagsusuri ng konsensya. Yan ang gawin mo. Pagsisisi at paghingi ng tawad kay Lord. O sa nagkasala, no? Pinagkasalanan mo, humingi ka ng tawad. Amen? So, pagpapatawad kahit masakit. Masakit talaga magpatawad, lalo na kapag sinaktan ka ng todo. Masakit, no? Pero kung love mo si Lord, magpapatawad ka. Amen? Alam niyo po ba, bakit inuutosan tayo ni Lord na magpatawad tayo? Kasi yung nagkasala sa atin, mahal din ni Lord yun. Amen? Kung sinasabi mo mahal mo si Lord, kailangan mahalin mo din yung mahal niya. Amen? At ibig ng Diyos na wala kang kaaway para payapa ka. Kasi kapag may kaaway ka, hindi ka payapa. Yes. Lahat ng utos ni Lord, naniniwala ba kayo para sa kabubuti natin? Yes, para sa kabubuti natin. Amen. Kaya, sumunod tayo sa utos ni Lord. Sinabi ni Lord, love your enemy. Sumunod ka. Mahalin mo kahit masakit. Amen. Magpatawad ka kahit masakit. Amen. So, ayusin ang relasyon na sira. Kung naman yung relasyon na broken, pwede namang ayusin yan. Yan ang dapat mong gawin na araw-araw ayusin ang puso. So, iwasan ang nagpaparumi sa puso, yung galit, inggit, pride. Dapat wala na yan. Amen. Kasi kapag nanatili sa yan, ang bigat ng buhay mo. Pero pag nagmahal ka, ang gaan-gaan ng buhay mo. Pumapasok ang biyaya araw-araw. Pero kapag mayroong puot, galit sa pamilya, nawawala ang blessing. Totoo po yan, nawawala ang blessing. Next, so, iwasan ha, ito. Yan ang gagawin para ayusin ang puso araw-araw. So, ito dapat yung gawin. Kaya maliwanag yung sinasabi sa Awit 51 verse 10, isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Yun ang pinipray natin kay Lord, na bigyan tayo ng tapat na puso. Amen? Dahil, may kalaban po kasi si Satanas. Lagi tayong tinutokso. Amen? Kaya, tayo po ay laging mag-pray. O makinig kayo mamaya pag may tinanong. Ayun, nagsusulat talaga sila. Nagsusulat talaga sila. Okay? So, dako na tayo po. Ayan. O, pangilan na tayo pang katlo. 5 lang naman ito. Ayan. Sige tinangiyan kasi abot tayo ng gabi. Marami yan. Kaya ano-ano eh. So, makailan na lang. No? Yung pinaka-importante lang. So, anong paraan para makamit ang pusong handa ito? Maglingkod ng may kababaan at pusang loob. Hindi dapat nawawala po sa atin. Ang pusong malinis ay naglilingkod kay Lord. Amen? Kapag hindi ka naglilingkod kay Lord, hindi malinis ang puso mo. Dahil may malinis na puso, ibig niyang maglingkod sa Diyos. Dahil mahal niya ang Diyos. Kapag sinasabi niyang mahal niya ang Diyos, kailangan ay may paglilingkod at may pagsunod sa Diyos. Hindi lang yung sasabihin mo, I love you, Lord. Diyan wala na. Hindi po ganon. Ang I love you, Lord, may pagsunod at may paglilingkod. Amen?
So, ang taong handa ay hindi tamad, hindi naghihintay lang. Naglilingkod siya habang naghihintay sa Panginoon. Amen? Hindi yung, darating naman na sila. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Kailangan pa rin po. Kasi kailangan natin ng kawang gawa. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo lamang. Kapag wala kang kawang gawa, ang iyong pananampalataya ay patay. Amen? Dahil ang pananampalataya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos na tayo ay maglingkod. Hindi tayo dapat tamad. So, hindi tamad. Kaya, paano natin gagawin ito? Maglingkod ng may kababanan po sa loob. Ito, maging mabait sa mga mahirap mahalin. Naglilingkod ka. Kapag mabait ka sa mga mahirap mahalin. Marami kasi yung taong mahirap mahalin. No? Lalo na yung wala nang ginawa, kundi bato-bato lang itong magaling sa akin, ha? Wala nang ginawa, kundi umutang. Nag-umutang. Ginagawa kang bangko. Lagi siya nag-withdraw sa'yo. Amen? So, maglingkod sa pamilya ng hindi nagre-reklamo. Yan ang gagawin mo. So, maglingkod sa simbahan. So, maging tapat sa trabaho. Hindi mandalaya. So, tumulong kahit walang kapalit. Yan dapat ang ginagawa mong paglilingkod. Tapat na paglilingkod. Hindi yung pwede na yan. Kasi reklamo ka pa. Ang tunay na naglilingkod o tapat na lingkod, hindi nagre-reklamo. Kundi galak na naglilingkod. Amen? Para ako po kahit pagod na pagod, no? Kaya nga namakas po ako, galak na galak pa rin ako naglilingkod kay Lord. Amen? Kasi kung hindi ka galak na naglilingkod kay Lord, wala kang bunga ng kagalakan. Amen? Dahil bunga yan ng banal na Espiritu. O ano ba ang bunga ng banal na Espiritu? Napakalaga palaman. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kabaitan, kahinangunan, katsagaan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Kaya nabunga ng banal na Espiritu. Siguro natataroon kasi nila ang lista. Yung sinasabi ko, ang bilis ko pa naman magsalita. Okay? I-pray nyo, maunawaan nyo lahat yan. Gababayan kayo ng banal na Espiritu. Amen. So, kapag naglilingkod ka, reklamo ka ng reklamo, hindi kumikilos ang banal na Espiritu sa iyo. Kasi, ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi nagre-reklamo. Sinasama siya ng banal na Espiritu. Diba? Libungan siya ng kagalakan. Pero ano po? So, ano sabi sa unang Pedro chapter 4 verse 10? Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Lahat po tayo tumatanggap ng banal na kapangyarihan po ng Espiritu Santo para tayo magtagumpay sa buhay natin dito sa lupa. So, gamitin natin iyon. Napakaliwanag sinasabi, no? At yung tinanggap natin, no? Gamitin natin ito para sa ikapapakinabang ng lahat. Dahil ang unang naglingkod, walang iba, kundi si Kristo. Siyang naglingkod. So, tutularan natin siya. Siya ang unang nagbigay. Anong binigay niya? Buhay niya. Ibinigay para sa atin. Kaya dapat tayo ay marunong din magbigay. Kasi bibigyan ka ni Lord, kaya kailangan magbahagi ka rin. Pero kapag hindi ka nagbahagi, si Lolo mo yun, nagkakasala ka ng kasakiman, katulad mga nangyari sa flood control. Diba? Amen? Papasok at papasok pala yan sa malakayan ngayon niya. Amen? Kasi ang lahat ng tao ay talagang naghihimok. Galit na galit. Pero sabi ng pare, kung gusto natin daw na answered prayer tayo, huwag tayo daw magalit. I-pray natin sila.
Amen? Kung sinabi ni Jesus Christ doon sa mga nanakit sa Kanya nung nakapako siya sa krus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dapat ganun din ang pray natin. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung alam nila, hindi nila gagawin iyon. Tama? Kung meron pa silang puso na alam naman nilang magiging resulta, baha, kawawa yung mga hirap. Bakit pa nila ninakaw ang pera? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya pray, keep on praying, pray. Ngayon, di ba, after the mass, lagi may prayer ng ganyan sa mga nakawan na ngayon, mga corruption. Pray po natin. Huwag tayo magalit. Amen? Hindi tayo answer prayer niya. Kapag nagagalit ka. Amen? So, di ba na po ba? Okay, so pag na tayo, pang-apat. Yan. Paraan daw, para makapit ang pusong handa, yung magbantay sa pamagitan ng panalangin. Sino nagpe-pray araw-araw? May salamat, may nagpe-pray talaga. Yan, dapat hindi mo wala sa akin. Always pray, no? Mahalaga po ang pag-pray, yung pagdasal sa Panginoon. Patunay na siya talaga ang buhay mo kapag ikaw nagpe-pray. Dahil ang pagbabantay ay hindi pagbabantay ng relo mo o ng mata, kundi pagbabantay ng puso na lagi kang nagpe-pray. Amen? Dahil hindi mo alam kailan babalik si Lord, so kailangan lagi kang magpe-pray. Para magtagumpay ka. O mamaya, pag kailan dumating si Lord, hindi ka pa natagumpay. Amen? Dahil natukso ka ng kalaban. So, anong gagawin? Paano gawin to? O, magkakdat ng daily prayer time. Kailangan araw-araw may oras ka. So, 6 o'clock ng umaga o 6 o'clock ng gabi. Yun, pray dapat merong oras. No? Yung magbasa ng Ebanghelyo araw-araw. Yan ang gawin mo. O kaya magdasal ng short prayer kahit saan ka. Lord, be with me. Yan lagi. Lord, mahabag ka, pagpagod ka na sa trabaho mo, itaas mo lang ang kamay mo, umupo ka, taas mo kamay. Lord, mahabag ka sa akin. Alam niyo po ba, powerful na prayer yung Lord, mahabag ka. Yung tumawag ka ng Lord na nananampalataya ka na siya ay makapangyarihan na matutulungan ka. Amen? Yung Lord o yung Panginoon, diba? Patuloy na sinasamba mo siya, makapangyarihan siya. And then, dinugtungan mo, mahabag ka sa akin, humility, kababang loob ko. Amen? Na kailangan mo siya. Isipin niyo, maiksi lang, pero powerful po yun. Amen? Panginoon, mahabag ka sa akin. Alam niyo po, pagkasabi niyo, magugulat na lang kayo para kayo yung cellphone na walang karga, biglang meron ng charge. Totoo po yan, lagi yung ginagawa yan. Sa traffic, tulad na lang kanina po, malis ako sa bahay, 3 o'clock. Salamat sa Diyos, nakarating naman ako na 6. Isipin niyo po, 3 oras akong nagda-drive, 3, 4, 5, 6. Yung 3 oras na hindi ka tumatayo, sobrang traffic, ano sa tingin mo? Kung wala ka kay Lord, naku, sobrang yung mo, mura, dito, mura doon. Diba? Pero, hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! First time ko kasi dinaanan ko kanina, isa na lang po ako dumaan dyan sa Ortigas Extension, no? Kung bakit yung waste, sinunod ko, dinaan niya ako lang pagtapusan sa doon, sa sulok ng mass traffic. Yung sa likod, doon ako galing, sabi ko, mas matindi pala itong dinaan yung waste na to. Mas maganda pa doon sa Ortigas, baka 2 hours lang ako. Dahil mabupunta ng oras. Pero dahil, alam niyo, sila ang buhay ko na, hindi man ako nagalit o nainis. Kundi, dahil nagtutuloy sa kay Lord. Amen? Para nagkaroon pa ako ng time na kausapin ko si Lord, purihin ang Diyos. Amen? O siyempre, kung ako wala pa kay Lord, no, talagang bubusinahan ko lahat yun. Diba? Yung iba nga nagagalit eh, kasi bumusin ako yung iba. Pero ako, full lang. At hindi pa rin nanihingi.
Pero sa lumang, pag wala si Lord sa akin, yung singit ako ng singit doon. Amen? Parang kakala na ng mukha. Pero pag kay Lord ka, mahinahon ka pang mag-drive. Amen? Sabi ko, Lord, huwag niyang paiturutan ako yung mali. O hindi niya piniturutan ako mali. At ako nananampalataya ko, Lord, na hindi ako malili. Yun. Hindi na ako talaga nali. Kahit yung talagang grabe yung traffic ko, no? So yan ang kapatid, kapag kayo stress na, pagod na, mukulang po. Umiyak kayo, Lord. Taas lang ng kamay ko. Amen? So yan ang gano'n. So, kaya nasabi sa unang Thessalonica chapter 5, verse 20-18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, pakikipag-isa kay Kristo. So, once na nakipag-isa pala tayo kay Kristo na, kailangan lagi tayo nagdadasal. At lagi nagpapasalamat kay Diyos. Amen? Para tuloy-tuloy yung biyaya. Alam niyo po, dahil ako naglingkod na kay Lord, totoo po to. Ako yung buhay na totoo. Lahat ng pangangailangan ng pamilya ko, ako, lahat po, pinoprovide ni Lord kahit ng pandemic time. Pinoprovide niya po. Amen? Diba, na-share ko na natin, share ko ulit. Di ba ba, may property kami dyan sa Kaitamer o sa Village East. Yan. Yan. Nag-ahente pa nga si Brother Ding. Bigyan mo ko ng kopya ng titulo. Sabi niya, sikapin kong ibenta. Pinuntahan niya yung lugar. Tapos, nung nakita niya yung lugar, nasa village siya, yung kasambal mo, nakakatakot na pintas. Ay naku, Sister Lee, ang hirap ibenta ng property mo, pangit-pangit ng pwesto. Sabi ko sa akin, nandun ka sa dulo. Sabi niya, pangit talaga. Sabi ko, ay ganun ba? Ayan mo na. Sabi ko, kung hindi mabenta, di okay. Pag nabenta, di salamat. Sunuko siya. Di lang niya binenta. Amen? Maniwala ko kayo, dumating yung bago pandemic, binentasan niya ng todo, no? Sabi niya, sige, kung hindi ka mabenta. Hindi naman namin kailangan ng pera noong time na yun. Kaya mo lang, alam niyo po, nag-pandemic, 2 taon, di ba, sarado mga business. Siyempre, simot yung pera po namin, no? Yung mga empleyado sa akin po nakatira, no? May apartment sila sa akin nakatira. Siyempre, pagkain nila, wala na silang pera. Kailangan pakainin ko sila. Sabi ko, Lord, pinaskin ko ng Lord, ubus na po yung pera. Wala na kami pambili, Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko na pwedeng pambili mga property. Sino tatanggap dyan para ipalit ng pagkain? Wala, di ba? Wala, sabi niya. Alam niyo po, maniwala kayo dahil itinaas kong kamay ko kay Lord na alam niya wala na ako pa. Wala na talagang pera. Nabenta? Yung property na pinintahan ni Brother Dick? Nabenta po! Hindi pa yung presyo! Ayaw po! Kaya si Brother Dick tumahimik. Malas siyang kalbo mo. Pandemic time po ang lockdown. May tumawag po, pinili talaga. Hindi ba pagkilos ng Diyos yan? Amen. Opo! Kasi may kailangan na million po. Oo. Nabenta siya. Totoo po yun. Nagulat na rin po. Kaya po mula noon, talagang lalo pa po talaga ako naglingkod sa Panginoon. Dahil nakikita ko yung himala na ginagawa ni Lord sa buhay ko at sa mga anak ko. Amen? Yes, ito po. Nabenta talaga siya. Ano, Brother Big? Sabi mo hindi ko na nabenta. Bye. Todo pintas po talaga siya. Ako naman, hindi ko naman nag-uya. Kaya mo na lang, sige, kung gano'n, di ba? So, pandemic time po pala pa-debenta. Di ba kilos ni Lord yun? Yes. So, tuloy ang buhay. May pera natin. Hanggang bumukas na ang business, bumalik na sa normal. Hanggang ngayon, normal na po. Amen? So, ganyan ang Panginoon. Amen? Bigyan niya pawakayaan kapag ikaw ay tapat na lingkod ng Diyos. Amen? Alam niyo, marami pa po na himala ang ginawa si Lord sa buhay ko. Kaya ako din tayo ng launa sa pag-ibig ulo. Amen? So, okay, so pang-5 last to. So, ano pa nga? So, mamuhay na may pag-asa at kabanayan. Yan. Araw-araw ng buhay mo, kailangan lagi ka may pag-asa.
Yan. Kaya ito at ang matindi pagsubok, may pag-asa pa rin. At sinabi mo na mamuhay na may kabanalan. Dahil kapag hindi ka banal, hindi ka makapapasok sa langit. Amen. Kailangan na natili ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo dahil ang banal na Espiritu ang nagpapabanal po sa atin. Amen. So mamuhay ng may kabanalan at puno ng pag-asa. Basta buhay ka, laging may pag-asa. Kasi meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan. Kaya laging may pag-asa. Amen? Kaya sabi, so ang pagdating ng Panginoon ay pagdating ng pag-asa, hindi takot. So ang pusong handa ay pusong masaya, pusong mapagkumbaba, pusong mapagpatawad. So, yan po yung puso handa. Amen? Kaya, paano natin gagawin ito mamuhay na may pag-asa at kabanalan? Ito, gawin ng tama kahit walang nakakakita. Amen? Yan yung napamumuhay kabanalan. Yung iba, no, kapag may nakakakita lang, tsaka lang sila gumagawa ng mabuti. Kapag wala nang nakakakita, bumabalik sa lumang buhay. So, piliin ang kabanalan kaysa kasalanan para kayo mamuhay ng kabanalan. Okay? So, mamuhay na parang darating si Jesus anumang oras. Hindi dahil natatakot, kundi dahil mahal mo siya. Amen? Kailangan lagi kang handa. So, yun ang gagawin mo. Klaro, para mamuhay ka na may kabanalan. Amen? At punong-puno na nga pag-asa. So, ano po sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 13? Ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesu Cristo. Amen? So, sabihin, pag ang buhay natin kay Cristo, lagi tayong may pag-asa. Lalo na makakamit natin ang kaligtasan. Amen? So, yun po. Okay? So, maliwanag po ba yan? Amen. O, 5 lang yun. O, dito naman tayo. So, dahil sa ginawa natin, may bunga ngayon. Makikita yung bunga ng pagiging pusong handa mo. Amen? Sa pagdating ng Panginoon. Okay, handa ka na ba? Unang bunga. Kapag ang puso ko ng tao ay handa, may mga nakikitang bunga sa kanyang pamumuhay. Hindi dahil perfecto po siya, kundi dahil naninirahan ng Diyos sa kanyang araw-araw na pamumuhay. So dahil ang buhay mo ay si Kristo, may makikita sa iyong bunga na may ang puso mo ay handa na talaga. Pusong handa. Amen? Nagbubunga. So, ano-ano ito? Una, nagkakaroon ka ng malalim na relasyon sa Diyos. Ito yung bunga ng isang pusong gising. Kanina, di ba, gumising sa presensya ng Diyos. So, kung gising ka lagi sa presensya ng Diyos, ito ang magiging bunga. Malalim na relasyon sa Diyos. Lalalim yung relasyon mo sa Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, nauunawaan mo dahil may malalim na relasyon ka sa Diyos. Na tinutulutan lang ang bawat pagsubok dahil halong siyang dakilang layunin. Amen? Hindi ka magreklamo kay Lord. No? Ang sabi kong pagsubok, Lord. Tanongin mo sarili, bakit nga ba? Marami kong pagsubok. Amen? Ang isang tao, kahit may pagsubok sa buhay, hindi siya nagreklamo. Amen? Pero kapag reklamo ka ng reklamo, may problema. Sa'yo. Hindi kay Lord. Amen? So, malalim na relasyon. Kaya po, hindi na natatangay ng ingay ng mundo kasi malalim na relasyon mo. Magkagulo man din sa buong mundo, kaya ka pa rin. Dahil may pag-asa ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Yan ang mga mananampalataya. Makarinig mo naman yan, di ba? Nagkarinig tayo ng dito, yung COVID. Hindi naman tayo natakot, di ba? Tuloy pa rin. Hindi ako natakot sa COVID na yan. Amen. Ano mang virus, ano mang gulo, hindi tayo natatakot. Dahil may malalim na relasyon tayo kay Lord na hindi tayo mapapayakan. Amen. Kung tutusin yung nalantad po na nakawan sa flood control, grabe po yung epekto sa atin yan, di ba? Parang nawawala tayo ng pag-asa, di ba?
magbabago pa ba ang Pilipinas? Di ba yung tanong natin? Ako, parang, masakit po talaga kung nabalitaan ko nung nakita natin sa TV. Parang, may pag-asa pa kaya ang Pilipinas? Kung lahat magnanakaw, na nakaupo, amen? Kawawa naman yung mga mahirap. Kaya alam niyo ngayon, tuwing dadaan ako sa bakong-bakong kalye, anong sinasabi ko? Ito ang resulta ng korupsyon. Bakong-bakong kalye. Opo, totoo. Hindi ka nakakalungkot. Dapat magaganda yung kalye natin. Kaya lang dahil sa substandard, ang nangyayari, bako-bako, tapos baha pa. Dapat walang baha, no? Kung hindi pala, ginagalaw yung pera. So nakakalungkot. Parang nakakawala ng pag-asa. So bakit tayo may malaking na relasyon na kay Lord? Alam mo na hindi ka pababayaan. Hindi tayo bilang mananampalataya, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? O paano mo ito mapapakita? Pagpapakita nito, yung marunong kang mag-post sa kanya at magdasal. Yan. So, kapag may malalim na relasyon ka na kay Lord, yan, hindi ka pagdalos-dalos, matuto ka mag-post. Diba? Mag-isip. Yes, magdasal. Yan ang may malalim na relasyon kayo. Hindi yung may narinig ka lang, kabukso-bukso ka agad. Meron ka lang narinig na salita na hindi na gusto. Lulusot yung agad. Mag-post ka muna. Kausapin mo si Lord. Amen. Anong gagawin ko, Lord? Ayan. Wala, sasabihin ni Lord, kaya mo na lang. Hindi mo kailang patulan. Amen. Kung nag-post ka, yun ang marinig mo. Ngayon sabi ni Lord, hindi ko na kailangan patulan. Pagdasal ko na lang siya. O, di ba? Eh, hindi ka rin nakipag-away. O, kung lusot ka ng lusot, away ka doon. Di ba? So, hindi basta sumasabay sa uso o tukso. Kapag may malaking ka na relasyon kay Lord, mamumuhay ka na lagi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi na ayon sa pangmundo. At alam ang tama at masaya itong ginagawa. Alam mo ang tama. Amen? Hindi ka nagagawa ng masama. Amen. So, yan po yung pagpapakita nito, yung may malalim na relasyon. Kaya sabi nga sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan, sa lahat ng iyong gawain siya may alalahanin, upang ikay patnubayan sa inyong mga pag-ahakit. Yan ang may malalim na relasyon kay Lord, na siya'y nagtitiwala sa Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay niya, nagtitiwala pa sa Lord, hindi siya nagre-reklamo. Amen? Yan ang may malalim na relasyon kay Lord. Ang isang taong reklamo ng reklamo, walang relasyon kay Lord ka. Yes, kasi kapag may malalim na relasyon ka kay Lord, hindi ka magre-reklamo. Kundi nananampalataya ka na anuman ang nangyayari sa buhay mo, ay may pahintulot ang Diyos. At maganda ito. Naniwala ba kayo na bawat pagsubok ay may biyaya ang Diyos? Yes, meron po. Amen? Okay, so, pangalawa na tayo, bilisan natin. Excited na sila na magkaroon ng premyo. Pangalawa, malinis at payapang puso. Amen? Yan ang pong bunga. May malinis ka na dahil sinikap mo na maging malinis ang puso mo. Diba? So, sumunod ka na kay Lord, kaya ang bunga ng araw-araw na pagbabagong loob, itong malinis at payapang puso. Amen? Kaya po, ang pusong handa ay pusong hindi nabibigatan dahil nagpapalinis sa Diyos araw-araw. Alam niyo po, kung may kapaging kasalanan tayo, ang bigat ng buhay mo. Amen? So, payapang puso ay hindi nababalisa, galit, o puno ng sama ng loob. So, yan ang payapang puso, hindi siya nababalisa. Kasi, may malinis na puso siya. Amen? Okay. Lagi niyang pinalilinis kay Lord. Tuwing kayo nagkasala, tutulog ka. Lord, patawad po, O Lord. Ako'y nagkamali. Patatawanin ka naman ni Lord. Dahil promise niya po yan sa unang, sa Isaias chapter 1 verse 18. Halin kayo, sabi ni Yahweh, magdiwanagan tayo. Gano'n ang karami
ang iyong mga kasalanan. Madugo man yan, isabihin, marami man yan, pumatay ka ng tao, kung taos-puso kang lalapit sa Panginoon, patatawarin ka at lilinisin ka kasi puti ng bulak. Wow! Lilinisin ka kasi puti ng bulak. Burado na ang kasalanan mo para sa siglit ng tawad sa Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos. Pero ang tao, humingi ka ng tawad, hindi ka pa mapatawad. Susumbat ang kapa. Meron ka ganyan? O diba? Hindi ka na ng tawad, hindi ka ay pagpatawarin. Sumbatan ka pa. O, yan. Kaulit-ulit, isusumbat pa sa'yo yung kamali ka. No? Men. Kaya mga sister wife, kung sakali magkamali ng bragas sa dali, ang tumingin ng tao, huwag na natin sumbatan. Maririndi yan. Pag narindi yan, lalo gagawin yan. Diba? Okay? So, pagpapakita nito, marunong humingi ng tawad at pagpatawan. Amen? May kapayapaan sa kalooban kahit may problema. Hindi natatakot sa kamatayan at pagdating ng Panginoon. Yan ang may malinis na puso, kaya pang puso, wala nang takot. Amen? So sabihin, hindi takot buwan na. Banal na takot na po. Amen? Niiran sa kanya yung banal na takot. Wala na siyang takot sa nangyayari sa mundo dahil meron na siyang malalim na relasyon kay Lord at may malinis na puso siya at ayapang puso. Okay? Kaya ano po sinasabi sa unang 1 chapter 3 verse 3, kaya ang sino may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Kapag may pag-asa ka, dahil may malapit na relasyon kay Lord, then nagsisikap ka talaga na maging malinis ang pamumuhay mo talaga. Kasi nagkakaroon ka ng banal na takot, ayaw mo nang mahiwalay sa Diyos. Kaya talagang magsisikapan mo na manatiling malinis ang puso mo, ang pamumuhay mo. Amen? So, maliwanag po ba? Kaya pang tatlo, masiglang paglilingkod. Ito yung bunga kanina, di ba? Dapat maglingkod tayo. Ngayon dahil ito yung bunga, masiglang paglilingkod. Hindi naksimangot. Kapag lagi ka na naksimangot, ikaw ay nasa kaharian ng Diablo. Pero pag lagi ka nakangiti, ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Kaya lagi ka ngiti. So, masiglang paglilingkod, bunga ng pusong may pag-ibig at kababaang loob. Yan. Kaya masigla kang naglilingkod. Yan. O, kaya po, ang taong handa ay hindi tamad o pabaya. Naglilingkod siya dahil mahal niya ang Diyos, hindi dahil napipilitan siya. Kaya niya ginagawa dahil mahal niya ang Diyos. Amen? Kaya, paano natin magpapakita ito? So, nagsisilbi sa simbahan, pamilya at kapwa. Tapat sa trabaho at maliliit na responsibilidad. Masaya kahit simple ang gawain. Amen? Yan dapat ang nakikita sa iyo. Amen? Kaya ano sinasabi sa Romans chapter 12 verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. So, huwag daw tayong tatamad-tamad. Amen. Ang tamad, pinutok ni Satanas yan. Maging tamad ka na lang. Amen. Okay, so maliwanag po ba? Next na tayo, bunga ng pusong handa. Pangapat, buhay na panalangin. Diba? Tapos mamubuhay tayo na panalangin ng pray. So, ito yung bunga. Buhay na panalangin. Bunga ng pagbabantay sa Espiritu. So, kailangan sumasa atin lagi ang banal na Espiritu. Para ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin paano tayo manalangin. Amen. At siya yung kasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Kaya po, ang taong handa ay hindi nawawalan ng ugnayan sa Diyos kasi lagi nagpipray. Prayer becomes a lifestyle. Yan, nakasanayan mo na, yan ay buhay mo. Lagi ka nagdadasal. Kaya, pumalakpak lahat ng tulog! Uy, walang tulog ang galing. Talagang hindi ko magaling. Ngayon lang ako nagpalakpak. Nalang kumalakpak. Amen? So, paano pagpapakita nito?
So, madalas magdasal kahit maikli lang. Always pray kahit maikli lang. Kahit saan ka, naglalaba ka, o anong ginagawa mo. Ako, tuwing nagdadrive ako sa kotse, lagi ako nagpipray po. Yan. So, always pray. So, kasi tayo po ay bunga. Bunga tayo ng buhay ng pananalangin. So, paano may papakita ito? Madalas magdasal, kahit maikli. Nakakaramdam ng pag-asa pagkatapos magdasal. So, kapag may problema, unang lumalapit sa Diyos, hindi sa takot ka. Kailangan pray, lapit ka lagi Diyos. Meron po tayong lalapitan, walang iba, kundi ang Diyos. Sinasabi niya sa Mateo chapter 11, verse 28, lahat ng napapagal, diba, nabibigatan, lumapit kayo, sabi ng Panginoon. At makakatakbo kayo ng kapahinga. Amen. So, mabuti ang Diyos, di ba? Meron tayong lalapitan. Kaya sabi sa Lucas chapter 18, verse 1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang lagi manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So, tinuturo sa atin ni Jesus na always pray at lagi may pag-asa. Para hindi, lagi tayong mag-pray para hindi tayo mawalan ng pag-asa. Amen. Okay. So, pang-5, matatag na pag-asa. Amen. Yan yung bunga. Amen. Bunga ng pusong handa. Matatag na pag-asa. Bunga ng pusong nakatingin sa pagdating ni Kristo. Amen. Lagi mong binabantayan na bumalik na si Lord. Amen. Kaya po, ang taong handa ay may matatag na pag-asa, hindi madaling may stress, hindi mabilis panghinaan, matatag siya. Ilan ako, matatag po ako. Ano man ang nangyayari pagsubok? Kasi alam ko, sa bawat pagsubok, may biyaya si Lord. Amen, yes! Kaya, kapag may pagsubok ako, hindi pa ako nalulungkot, kundi nagagalak pa ako. Dahil alam ko, may biyaya si Lord. Amen? Kaya dami ko ng pagsubok na may biyaya ko talaga. Amen? Kaya, ano yung mapapakita ito? O di marunong magtiwala. Kahit hindi niya naintindihan ang sitwasyon. Kahit hindi mo naintindihan ang sitwasyon, magtiwala ka kayo. Amen? So, hindi sumusuko agad. Kasi may kasama ka si Lord. Bakit ka susuko? Kasama mo naman si Lord. Kapag may bagyo ng buhay, meron katiyakan sa Diyos. Amen? Kapag may bagyo sa buhay natin, may Diyos tayo na hindi tayo pababayaan. Nadat ko ba? So, sabi niya sa Roma chapter 12, verse 12, maghanap kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian. O, may tsaga daw ha. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Yun ang inuutos ni Lord sa atin. Alam niyo kung maging masunurin lang po tayo, kahit may problema tayo, hindi siya problema. Kahit wala kang pera, hindi ka problema. Kasi meron naman iyak magpapakain sa iyo. Sino? Si Lord! Sabi niya kung yung mga ibon, yan masayang lumilipad, umaawit pa. Diba? Kinakakain ng Diyos, tao pa kaya na mahal niya. Amen! Hindi tayo mawalaman. Maliwanag ko ba? Okay, ito lang to. Ayan. Kabanalan sa araw-araw ng pamumuhay. Yan yung bunga ng pusong handa. Amen. Nakikita mo na sa'yo namumuhay ng kabanalan. Amen. Bunga ng pusong handa, sumalubog kay Kristo. Kapag ang buhay mo ay banal. Amen. Pwede naman po tayo maging banal. Yung pagsisikap na pagharian tayo ng Diyos para tayo maging banal. Na dapat ang maging hari ng buhay natin, walang iba kundi Kristo. Amen? So, hindi perfecto, pero tapat ang taong handa, no? Hindi magaling magpaliwanag, pero magaling magmahal. Yan, eh? So, may isang tao kahit hindi sa matalino, kung siya naman ang marunong magmahal. Ano ay matalino, yan, hindi naman marunong magmahal. So, maliwanag ko ba? Dapat kabanalan sa araw-araw na pamumuhay. So, paano ipapakita ko? Iwas sa kasalanan kahit walang nakakakita. Yan. So, gawa, tapos salita. Manduin mo. Buhay na katunayan ng pananampalataya. Buhay na buhay ay yung pananampalataya.
Yun. So, makikita sa iyo na ikaw ay namuhay na may kabanalan. Dahil sinisikap mo na umiwas ka sa kasalanan kahit walang nakakakita. Okay? Ano po sinasabi sa unang Pedro chapter 1 verse 15? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ang Diyos ay banal, tularan natin siya na tayo ay maging banal din po. Ha? Okay. Kaya po, Pito yan talaga. Kagandahan ng loob at mababang isipan. Humility. Dapat nananatili sa atin yung humility po. Bunga ng pusong hindi nahuhulog sa kayabangan. Dapat lagi tayo may kababang loob. Kaya ang taong handa ay laging alam na biyaya lamang ang lahat. Alam niyo, taong may kababang loob, alam niya lahat na tinatanggap niya ay galing sa Diyos. Biyaya ko. Pero ang taong mayabang, pinagmamalaki niya dahil sa alin niya, matalino siya, kaya siya yumaman. Kaya meron siya nito kasi masipag siya. Wala si Lord. Hindi niya binibida si Lord. Yun yung taong mayabang. Pero yung may kababang loob, lagi niya sinasabi, ang lahat na nito ay galing kay Lord. Diba? Wala siyang pinagmamayabang kasi lahat galing kay Lord. Pero ang taong mayabang, ay, magaling kasi ako, matalino kasi ako, masipag kasi ako, kaya ako yung naman. Ganyan kasi ako sa lumang buhay ko eh. Mayabang. Pero binago ni Lord. So, okay. Kaya, paano may papakilit ko? So, hindi nagmamalaki. Ang taong may kababang loob. Maunawain sa kahinaan ng iba. Yun lang naman niya, kapwa niya, ulitin ng hinaman, o hindi yumaman, mahirap, yun ang pinagkalong ni Lord. Diba? So, yung mapagpakumbaba at marunong magpasalamat. Yan. Kaya sabi sa Santiago chapter 4 verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kapanig ng Diyos ang may kababang loob. Yan. Ang mayabang, kapanig ni Satanas. Amen. Totoo yan. Amen. So, mabuti kay Lord. Masama sa Satanas. Di po ba? So, alam natin. So, nawa yun po, nawa niyo po. Okay? O, nawa niyo po ba? Excited na sabi, sila tapos na. So, yun lang po. Hindi ko hinabahan ng aking topic kasi alam ko, maglalaro pa tayo. Ayan. So, ayan si Sylvia nandyan. Okay? Ay, pakisuyo po yung eco-bag dyan. Okay. Ano muna, bigyan mo ako mga pangalan muna ng 5.